buksan natin. So yan, meron siyang Finersi sticker, then ito yung unit mismo. Kung mapapansin mo, wala akong nakitang manual. So wala siyang manual. Ayan, unit lang talaga yung i-describe muna natin yung physical appearance nya. Ito yung black na portion, ito yung Bluetooth space nya dito. Yan, so meron siyang screen na more or less 2 inches. May USB A, type A, male dito, female dyan, at meron siya ditong type C na in at micro USB. May out siya na type C din dito. May PDCOM on off siya. Yan, papakita ko sa inyo mamaya kung ano ang sa huli nitong video, kung ano ang mga purpose niyan. Meron din siya dito para sa PC kung i-connect mo siya sa computer. Ito yung indicator na okay, may ilaw yan, at saka yung wheel selector nya and the back button. Yan yung opening niya. Dito tayo sa first screen nya. Dito makikita mo yung VBus, iBus, and PBus. VBus stands for maybe the volts. The I is the current bus, and the P bus is the power. So represented by wattage, amps, and voltage. So yan, dito sa button na okay, pag pig-press mo siya, may red button dyan, mag-i-stop yung mga digits. This is a 6 digits screen numbers, so mas detailed mong makikita. At pag tigbalik mo siya dyan sa green, makikita mo na gumagalaw na siya. Sa ngayon, 0 yung current bus at power bus dahil wala pa namang nakakonect dito sa out nya. So yun, ito nga pala ay may G sensor. Pag na-flip mo siya ng ganon, doon na siya nakaharap. Then pag na-flip mo dito, yan, so may G sensor siya. Napakaganda ng unit na to. A must have hindi lang sa mga tech enthusiast, pero pati na rin sa mga regular na, alam mo ngayon nasa digital world na tayo, so kailangan alam natin yung mga ginagamit nating cables, yung mga ginagamit nating power bank, at iba pang mga gadgets na ginagamitan ng USB port. So napakaganda nito, makikita mo, malalaman mo kung pangit ba yung cable, kung okay ba yung cable niya, or yung power bank ba ay talagang true rated na ganito, ganyan. Yung mga tinatawag nating charger tulad nito, makikita natin kung talagang totoo yung output na sinasabi dito sa mga detailed na niya, na commercial or screen ng new item. So yan yung first niya. Meron din ditong temperature 32.8 Celsius, na-change yan into Fahrenheit, pero Celsius tayo dito. And ang sinusukat nito ay hindi yung temperature ng dito sa toolshed natin, kundi yung temperature ng unit mismo, yung niya, model niya. At saka Bluetooth ready ito. Meron ng isa nito na parang kulay black ata yun, pero wala siyang Bluetooth. So ito, may Bluetooth na siya. Pwede mo itong i-connect sa cellphone mo. At kung sa PC naman, for upgrade ng firmware nito, pwede mo ditong i-plug in yung computer mo or laptop. So yan, yun yung yung initial appearance niya. May out siya dito. So yan yung first then punta tayo sa second screen niya. So dito makikita mo na yung parehas dun sa first screen, pero dito kita mo na yung voltage ng dalawang negative and positive ng cable or wire. Dito
pag may nakasaksak na dyan, makikita mo rin dito yung mga other information ng cable o ng charger mo. May statistics na naman to dito. May record siya na 1 to 10 days, nare-record niya. Time, meron siyang capacity test. Yan, NRG. Yung offline triggering, time limit. So much for that screen. Balik tayo dito lipat tayo sa screen na to. Sa third screen niya, makikita mo yung oscilloscope niya. Ito yung graphical analysis ng cable. Mapopost mo siya, at pag nilong press mo siya, change mo siya doon sa cable, yung positive and negative reaction ng cable. Then yung frequency niya, so oscilloscope frequency, kita mo dyan. Yan. Sa ngayon, ang pinapakita isang line lang, color yellow. That stands for the voltage. 5.138 volts. So pag may sinaksak ka na dito, na nag-charge ka na, o ginamit mo siya to scan or to detect yung mga cables natin, may makikita ka na dito value sa amps, at magkakaroon na rin yan ng line dyan. So sa ngayon, volts lang kasi hindi pa natin ginagamit to. Pinower on lang natin. So pwede mo din itong i-change yung speed. Long press lang dito sa left. Oops, sorry. Long press dito sa left. Yun. Mag-change yung value dito sa milliseconds nya. So ulitin natin. Ganyan. Yan yung mabilis. So yan. 10, 5. At kung babalik mo sa dati, dito ka naman sa right. Long press lang at antayin yung beep. Yan. 2. So long press na naman dito para maibalik natin doon sa dati. So yan. Next screen. Dito makikita natin yung applications ng unit. Meron tayong fast charge, statistics, toolbox, and settings. System uptime, ito yung time or minutes na pinower on natin siya. So from the very beginning, meron tayong 6 minutes and counting. So ngayon, punta tayo sa fast charge. Unahin natin dito sa settings. Click. So yan, makikita natin sa general, mako-customize natin yung brightness niya, yung standby bright, standby time. Tapos kung ililipat natin, click lang natin yan. Then pag nag green siya, baba tayo para ma-select yung mga nasa ibang sa baba pa. Yan yung sinasabi kong G sensor. Yung nafi-flip mo siya, ganyan at ganito. So yan. Sa start page, kung gusto mo yung Finersi na start page nila, pwede mong i-off, pwede mong i-ignore na lang. So may touchstone din siya. I leave that open para may malaman kung nag-effect yung ating mga pinipindot. So yan, meron din siyang back tayo. Meron din siyang record, mare-record mo, trigger, system, tsaka kung mare-restore to default mo, tsaka yung information ng unit. So vendor Finersi, model FNB58, software version 0.63, serial number niya and the number of runs. Itong version na to, software version, sa alam ko ito yung latest version niya, pero check pa rin natin pag once na mai-connect na natin to sa computer. So back tayo, back dito tayo sa toolbox, paatras tayo. So ngayon dito maganda to, cable resistance detection. Mamaya sa huli nitong video, papakita ko sa inyo kung paano tinitest yung cable resistance ng mga cable na ginagamit natin tulad nito. Kasi alam nyo, ang cable, ang mga wires, may resistance yan. Pag mataas ang resistance ng wire, ang presumption yan, pangit siya at hindi magandang gamitin. So the lesser the resistance, the better. So yan, papakita ko yan sa inyo later. Meron siyang PED listener or power delivery listener. Click natin to. So yan, makikita mo dito, finding charger siya.
Wala pa kasi wala pang naka-plug in. So, makikita natin yan mamaya. PD converter, USB CE marker. Ano ba to? Ito yung mga microchip na power cord or cables na may mga microchip sa loob. Ito yung mga ginagamit nating cord or cable. So, madidetect natin dito kung may microchip siya, lalabas yan dito yung information, pati na yung mga details ng cable na yon. So, maganda para alam natin yung ginagamit natin talagang legit saka original. So, yan, with dash cable, di na tayo dyan. Soft dash cable, di natin alam. So, yun. So, ito, importante ito mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano chinecheck yung resistance ng bawat cable. Then, let's go to statistics. Energy statistic, battery capacity calculation, offline recording. Dito tayo sa battery capacity calculation. So dito makaka-capacity test natin yung mga battery ginagamit natin. Yung voltage makikita, yung con effect, I don't know the meaning kung ano to, 90%. At meron siyang group 1 to 10. 1 to 10 yan. So dito, balik tayo. Dito tayo sa fast charge. Dito medyo maging maingat kayo. Kasi meron ditong warning. If you burn the device, please be responsible for it. So, yan. Check natin. Make sure na wala muna ditong nakakabit. So, yan. Ready. So, dito, automatic trigger. Mati-trigger natin yung iti-test natin na kung fast charge ba yan. Ano ba ang mga specs niyan. Halimbawa ito na power bank natin dito. Ano bang anong kayang gawin ito o kayang i-produce na power niyan sa unit mo. So meron siyang automatic detection. So try lang natin muna dito Click lang natin to. So yan, detecting siya. Ang dinedetect niya ngayon yung bench power supply natin. Ito. So yan. PD, power delivery, none. Apple, none. So meron siyang BC 1.2, DCP 5 volts, 1.5 amps. So yung naka-green, yun, nag-beep na. Pag beep na, ibig sabihin, finish na siya mag-detect. Yung naka-green, yan lang yung available na kayang i-produce nito. So, sa ngayon, DCP 5 volts, 1.5 amps. Kasi dito lang naman tayo naka-connect. Nakalagay nga dito, 2 amps. Pero, mas may tiwala ako dito, 1.5 lang siya. Mas reliable ito. So, minsan kasi sa mga unit, mga item, hindi nasabi kung ano-anong mga nilalagay nila pero hindi naman talaga true rated. So yan yun. So mag-check pa tayo mamaya ng mga ibang pwedeng ilagay dyan na chargers and power banks. So back tayo. PD trigger. Try lang natin. So ngayon wala pa yan kasi wala pa nakakonect. Exit. So yan lang mga ganyan. Meron din siyang quick charge 2.0. Quadcom fast charger, pero yan yung available na kayang i-detect nito. So click nga natin. So fast charging protocol not found. So walang fast charge to, ibig sabihin nandiyan yung volts niya saka yung mga detailed na amps and watts. So pagbaback mo, dito ka lang back, then scroll ka pababa sa right, kung sa left naman pataas. So may ito rin QC3, so wala din siguro yan. Huawei fast charge, Samsung fast charge, click natin. So again, wala pa siyang nako-connect wala pa naka-connect. May VOOC Warp 5 volts, Super VOOC 1.0 10 volts 5 amps and other. So yan, balik na tayo. So yun. So next window, ito yung niya. Binalikan natin yung unang window niya. Yung BBUS, iBus, PBUS. So try natin na saksakan na to ng ibang gadgets. Try nating i-check itong ating charger dito. Meron tayo dito charger from anong model ba to? 30 watts max. Okay. So, check natin to. Power up natin. Yan.
So, lagyan natin siya ng cable. Yan. Bawa, i-charge natin to gamit itong ano. Sa pag-charge mo kasi, makikita mo na yung detail ng mga ginagamit mong cable. Katulad nito, cable na to. Mache-check natin yan. So, yan. Then, yung dulo, ilagay natin dito sa port. So, yan, charging. Now, makikita mo dito yung details na ginagamit nitong cellphone na to. Kikita mo na nag-register na yung amps, nag-register na yung consumption na 6.449 something na wattage yung consumption niya. Parang tumaas na din yung temperature niya, 36.4. So kung makikita natin nito, yung 6 point ratio niya dito sa ating customized na ginawang ammeter na extension wire, makikita nyo ay nag-register na din yung wattage niya. Yan, 6.9 din. So nagsi-7 siya dahil dito maabot na rin siya. So nag-vary yung digits niya dito. So effective yun kasi point something lang yung pagkakaiba nila, pero yung first digit na wattage niya is parehas, 6 point something, 6.8, at gumagalaw naman kasi yan. So ibig sabihin realistic at saka reliable yung information niya. So basta lang natin ito. So yan, dito sa next screen niya makikita mo na yung parehas na information sa first screen, pero ngayon dito meron na siyang information na nakalagay. Kanina wala yan. So DCP 1.5 amps, Hapol 2.4 amps. So yan, makikita mo na rin yan na gumalaw na yung mga ibang digit. Meron na siyang capacity at NRG, watt hour. Okay, ngayon dito sa frequency oscilloscope niya, kung makikita mo kanina, pinakita ko yellow lang yan ang dumadaan dyan, yung voltage niya lang. Ngayon meron na siyang amps, 1.4 amps. So malakas yan sa totoo lang, fast charge na to. Yung 5 volts 1 point something na amps at 6 watts, malakas na yan na pag-charge gamit itong charger na to. Malakas na yan kasi yung mga ano lang, fast charge na to. Kasi yung mga regular lang from 3 volt something, tapos 0. Ano lang yan, walang 1 yan, 0 point something lang na amps, at yung wattage niya mababa sa 6. So okay, so much for this oscilloscope. So yan, pwede mo lang siyang i-charge lang siya at dyan mo lang siya ilagay para nakikita mo lang yung performance ng mga cable at charger mo. So maganda tong dalhin kung halimbawa nasa market ka, sa mall, magbibili ka ng cable or charger. Talagang di ka maluloko dito kasi kung makakayang i-test mo siya, magandang pang test ito kasi nga USB tester to yan. So hindi sila makakapagsinungaling sa'yo kung talagang ano ba talaga yung capacity ng mga battery or charger na binibili mo at cable. So yan. So ngayon dito na tayo sa fast charge. Ready? I-detect natin yung mga protocols na binibigay nitong charger na ito. Kung ano ba yung mga supported protocols niya. So click natin yan. So i-detect niya yung yan, mag-aano yung screen niya. So yan, meron na siyang PD naka green, power delivery 3.0, 33 watts daw to. So true rated yan na information, 33 watts. Check natin kung 33 watts talaga nakalagay dito, pero sa tingin ko parehas. So yun, nag-beep na siya, ibig sabihin tapos na yung pag-reading niya. SDP, Samsung 9 volts, 12 volts, Huawei 5 volts, 9 volts, 12 volts, and so on and so forth. Yung mga naka-red, PE, ewan ko yun, hindi ko lang alam tong PE na to kung saan PE yan.
Ayan na muna natin yan. Yung mga naka-red, ibig sabihin, hindi available dito sa charger na ito. Ano mga naka-red dyan, wala dito. So maganda, the better, kung kumpleto yan lahat, naka-green yan yung mga information. Okay, back tayo. PD trigger. Try natin i-click. Mga na to. Entering PD trigger. Please wait. Cap packet not found. Yun. Ayan. Meron na siya. Meron siyang 5 volts, 3 amps. Yan, ma-adjust mo to O yan, makakapili ka dito. So, dito pa lang sa taas makikita mo na may power delivery trigger 33 watts. So, ito 33 watts din to. Mamaya check natin yan. So, yan, may 5 volts siya. Yan yung mga capacity na kayang gawin nitong charger na to. So, marami siya. 6 lahat. Pwede siyang umabot ng 20 volts at 1.50 amps. So, yan yung mga details niya. Okay, so maganda. Kasi tayo makikita mo na rin yung amps saka yung positive and negative voltage nito. Exit, click, then yun, nagbalik tayo sa ano. Okay lang yan, minsan na ano siya, na hard reset siya. Punta tayo dito, MPD trigger Quadcom 2.0, check natin. Yan, meron siyang 5 volts, 9 volts, 12 volts, 20 volts. So back tayo, exit. Quadcom 3, enter natin. Yan, ma-adjust mo rin yan. Okay, wala naman nakasaksak. Ma-adjust mo rin yan. So, yun. Then, exit. Then, Huawei fast charge, Samsung fast charge. So, meron to kasi i-check na natin yan. 9 volts, 12 volts. Okay, exit. Back. Statistics niya. Dito tayo sa toolbox. Ngayon, turo ko sa inyo yung sinasabing cable resistance. Paano pag-check ng resistance ng cable? Mga ginagamit, ano ba, goods ba talaga yan? Okay ba yung cable mo? Pero kasi mga cable na kahit luma na pero maganda pa, katulad nito, kita mo. Medyo madumi na siya, kinapitan na ng mga alikabok. Pero napakaganda pa ng cable nito. Anyway, check natin dito kung talagang totoo nga. Sige, wait. Alam mo kung sa cable man lang yung pinag-uusapan. Marami tayong cable dito. Yan. Marami tayong cable dito at meron pa ako doon sa computer desk natin. Yan, ititest natin to lahat. Ano ba to? Mga gumagana pa ba to? O pwede nang itapon yung iba kung wala naman ng pakinabang, di ba? So, matitest natin. Kung sa chargers naman, meron tayo dito mga charger na di natin alam kung mga gumagana pa ba to o hindi na. Mga stock na dyan. Test natin kung pwede pang pakinabangan o pwede nang tapon. So maganda yung ibibigay na information nito sa atin dahil lang dito sa unit na to. Small but very kapaki-pakinabang. So, yun. I-check muna natin tong unahin natin tong bago yung resistance ng cable. Kasi madami-dami yun. Ito muna mga chargers. I-separate natin yung mga pwede pa at yung mga hindi na pwede. Kung anong mga information ang nandito. Tulad nito. Totoo ba na super buwok ito? Na talagang ang kiniklaim niyang specs ay tunay. So, check natin yan. So for now, ito munang gagamitin natin na cable kasi hindi pa natin na-check yung resistance. Dito tayo. Hindi pa na ito pwede dahil type C to type C to. So kuha tayo ng cable na type A. Pwede sa yan. Bawa ito. Plug. Then, ang end niya is the micro USB. Pero still, check natin dito sa, kung gumana. Importante lang naman yung gumana nga. Makita yung, niya. Yung information niya. So, yan. Dito tayo sa, to application. Dito tayo para ma-check natin yung detection niya. I-detect natin yung protocols nitong charger. Yan, di-detect siya. Yun. PD NAND, Apple NAND,
DCP 5 volts, 1.5 amps. So yan, wala siyang Huawei, wala siyang QC 2.0, Quick Charge 3.0, wala din siyang PE. So yun lang ang kayang gawin dito, magbigay ng 5 volts at 1.5 amps na power siya. Okay, yan, check natin yung separate natin yung check natin to. Ito parang nabili lang to dyan sa yung mga nasa tabi lang na kalsada. Okay, ganun pa rin yung niya, pag chinek mo mababalik siya dun sa dati. Check natin, PD ng DCP 5 volts, 1.5 amps. So parehas nung nauna, ganun din. So nadidetect ka agad So, maganda, makikita mo kung legit yung charger na ginagamit mo. Yun, pag nag-beep, tapos na siya. So yan lang yung niya, kaya niyang ibigay. Itong maliit, ano ba to? Hindi ko mabasa, napakaliit na, pero dito na lang natin basahin sa tester natin. Okay, click lang yung ready, detection version 1.2, PD nan TCP 5 volts, 1.5 amps, parehas din. parang parehas din to. Okay, PE. So, beep na. Okay, palit natin, parehas lang. Wala man lang siguro ditong magbibigay sa atin na ito, Cherry Mobile. Maganda-gandang charger. Pero hindi ko naman sinasabi na wala nang pakinabang yun Pwede pang gamitin yun, syempre naman. Kaya nga lang, hindi ka makaka-expect ng fast charge dyan sa mga yan. 1.5 amps. Tulad nito, maganda naman yung mababa lang yung amps. Kasi nga, mas efficient yung pag-charge ng mga battery natin o yung cellphone or gadgets natin. Parehas. Pero may PE plus 2.0 siya. Ewan ko lang di natin alam yung ibig sabihin ng PE. So ito, from Oppo, masyadong magaan. Check natin. Second to the last, wala. So wala to, busted to. Huwag nang gamitin yan, tapon na yan, baka makasira pa yan ng gadget natin. So ito naman, last. Oops, connect natin. Okay, last sa mga chargers, DCP 5 volts, so pare-parehas lang. So may hina pala itong mga charger ko dito, tagal nang nakatago. Wala pala itong, hindi pala ito maasahan sa pag fast charge. Okay, yan. Ngayon meron pa akong charger dyan sa tingin ko. Ito, meron tayo ditong dalawa lang ang sa tingin ko reliable na charger dito. Yung sa Samsung na ginagamit natin dito sa ginagamit nating cellphone. I-check natin kung totoo ba to. Ano ba ang kayang ibigay na power nito? Makakapag fast charge ba to? O parehas lang ng mga nauna? Yan. Ready? Yun, green kagad. Apple nan. Yun. Wala na. Check natin ulit. So yan, wala talaga. Yun lang. Meron lang siyang power delivery na 30.25 watts. Yan. Okay, palitan natin ito. Tingin ko parang na-check na natin to kanina, pero check natin ulit. PD 3.0, 33 watts. PDO 6,
Apple 5 volts 2.4 amps DCP. Yun, marami siyang available na kaya niyang i-produce o ibigay. Wala lang siyang VOOC at super VOOC, pero meron siyang quick charge na 5 volts, 9 volts, 12 volts hanggang 12.22 volts ng maximum. Sa Huawei, yan ang kaya niyang ibigay. FCP 5 volts, 9 volts, yan. So maganda tong charger na to. Now punta na tayo doon sa pag-check ng mga resistance ng cable. Okay, sa pag-check ng resistance ng cable, kailangan natin gumamit ng dalawang power source dito. So, kailangan natin tong i-power using this slot sa PC niya. Kuha muna tayo dito ng ano. Then, pagka-power mo dyan, dito tayo gagamit sa dalawang slot na to para ma-check yung cable resistance niya. So, kuha tayo dito ng ano, micro USB na kakasya dito. Yan. Hanap tayo dito sa mga cable natin. So yan, ito na lang. Kahit maiksi lang siya, pero pwede na to. Just to power the device. Gamitan natin ng extension. Yan. Oops, baliktad. Yan. Okay. Dito, pupunta tayo sa sit na tayo dyan. Pupunta tayo sa sa toolbox. Yan. Toolbox. Then, dito, sa toolbox, check natin yung cable resistance detection. So, paano ba ma-check yung resistance nito? So, dito, kailangan natin mag-plug ng power, kung mayroon kayong kahit anong power bank dyan, para ma-detect lang yung voltage nya. So, pag chinek natin yan, so yan, under the toolbox, cable resistance, then click mo yan, dito na tayo sa page ng cable resistance detection. Makikita natin yung voltage, 0 amps, 0 watts. Ngayon, dapat may ma-register ditong amps na at least 500 milliamps pababa. Hindi lalampas sa 500. Kalahati lang. So, paano yun ma-check? Dapat, may mailagay tayo dito sa out nya para may mabasa ito. Kasi kailangan natin ng reference. Magkaroon ng reference dito. Pakita ko lang sa inyo. Kuha tayo ng, ito na lang gamitin nating headset ko. Gamitin nating panglagay dyan para mag-reflect lang yung amps nya. So, kuha tayo ng cable. Halimbawa, ito lang. Saksak natin dyan. Yun. Tapos, plug natin dito. Parang i-charge lang. Yan. Nag-red na siya. Ibig sabihin nag-charge. So, dito, may nag-register na sa amps. Yan. Ayan. May nag-register na sa amps niya. Meron na tayong voltage at meron na tayong amps. Now, para ma-activate yan, para ma-check yung cable resistance, click natin to. Kung pag click mo to, makikita mo to, mag-activate ito, mag-green yan. Yun. Green. So now, gagawin natin, tanggalin na natin to, pero dapat nakasaksak lang to. Tanggalin na natin tong power bank. Ngayon, i-test natin to. Check natin to kung ano bang resistance nito yung ginagamit natin. Plug lang dyan. Then, yung dulo, saksak natin dito para mabasa yung resistance nya. Yung resistance nya, lalabas yan dito. So, yan. Wala. Ulitin natin. Ba't wala? Check natin ulit. Activate natin ulit. Okay.
Yan. Tapos, plug mo yung wire. Okay, palitan natin ang cable. Hindi siya binabasa. Check natin yung halimbawa, ito. Okay. Ito yung dulo. Yan. Wala. Okay, balik tayo. Nagkaroon ng konting problema dun kasi ito pala kasing ginamit ko na headset ay puno na, full charge na. So di ko napansin na hindi na inaabot yung required na amps para mabasa yung mga resistance ng wire. Kasi nga dapat at least 500 milliamps yung ma-register natin dito to check yung cable resistance. So yun, napakababa na nang nadidetect niya dahil puno na siya, full charge na. So ngayon, check natin ulit ito. Ilagyan natin siya ng voltage. Yan. May na-register na siyang volts. At ito ay nakakonect na dito sa taas na ginagamit nating cellphone. So click natin to. Yun, click. Yan, nag-green na yung reference niya. Then unplug. Tapos, halimbawa ito, yung resistance nito ang i-check natin, ipa-plug natin to dito sa ating power source dito sa power bank. Then, i-plug natin to dito. Baliktad. Lightning pala dito. Baliktad yung cable. Kasi type C to ang natin. Tester. So, lagay natin dito. Mababasa niya na yung ohms niya. Yan, lumabas na yung result. So, 220 milliohms. So, maganda yung cable na to. Basta hindi siya maglampas sa 1,000 or 1 point something. So, para sa akin sa aking opinion lang, the lesser the milliohms, the better cable yan. So, mga less than 500 is good cable para sa akin. Ewan ko lang sa inyo kasi kanya-kanya yan na experience. So, sa akin, okay to. 216 lang siya. Pero kung may makukuha kayo na cable na magbababa pa dyan, let's say 100 milliohms below, maganda yon. So yan, isa-isay na natin itong mga cables natin. Yan, ito ay 214 or 212. Ito yung luma na natin. Nagawa 100 lang, 160. Ito yung luma ng cable pero maganda pa yung milliohms na binibigay niya. So yan, okay pa to. So pwede pa tong gamitin. I-separate natin. Then meron pa tayong cable dito. Ito, check natin kung maganda pa to. Mukhang bago pa siya. Yan, pero mataas yung milliohms niya 365, 351, 339. Pero goods pa yan. Basta 500 milliohms below para sa akin. Okay pa yan. Pwede pang gamitin. Magbibigay pa yan ng magandang power sa mga gadget natin. Check natin tong isa. Na kulay micro USB pala to. Check natin kung mabasa. Okay, nabasa siya. 400 din. 414. So, okay pa din to. Pwede pa rin. Yan. Check naman tayo ng medyo mga maliit lang. Ito. Check natin. Yun. Ito mataas na. Nag-800 plus na milliohms. So, gumagana pa rin siya. Pero, hindi magandang cable yan. Okay. Ang magandang cable, yung lesser yung resistance. Okay, type C. Dito wala siya, hindi siya nabasa. Okay, ayaw basahin, di wag. Dito tayo sa isa naman. Separate natin para di madoble. Type C. Yun, 280, 180. So maganda din to. Okay din tong cable na to. Okay. Yan. Another one.
kanina na check na natin yung mga chargers, so mga cables naman ngayon. 494. Okay, good. Next, mga micro USB to. 542, lumampas na siya. 556 milliamps. Milliohms, sorry. Okay, ito maikli. Check natin kung okay ito. So dito ma-separate mo yung mga goods na cable, malalaman mo at ma-segregate mo siya. Ay, mataas na to, almost 1 point something na siya, pero bagong bago pa yung cable kung titingnan mo, pero pangit na ang reading. So yan, 900, nag 1 point something na. So para sa akin hindi na to pwedeng palitan na yan, kasi kung meron namang ibang mas maganda dyan. Ito yung flat cord, type C din. Check natin yung milliohms nya. Yan, maganda pa siya, 182 milliohms. Okay, ayos, maganda to. So yan, dito ka. Last, ito check natin to, kasi bago ko lang tong bili ayun, 300 plus. Okay, goods. So yan, ito naman ngayon, na-check na natin yung mga cable. So maganda siya, maaasahan siya sa mga pag-check ng cable. Check naman natin ngayon yung about yung mga power banks. Ano ba talaga yung mga kayang ibugan nitong mga to? Ito, kiniklaim na 35 watts super fast wireless power bank. So isa lang to sa mga power bank natin, pero sa ngayon dalawa lang ang nandito ko. Ito, check natin kung pwede. So yan, X na natin, tanggal na natin to. So balik tayo sa main niya, balik tayo sa application niya. Dito tayo sa mag-detect tayo ng protocols na supported ng mga kanina, mga supported na mga chargers. Ngayon yung mga power bank naman, so ito lang natin isaksak. On natin yan, then click natin yung automatic detection at lalabas dyan yung mga kayang ibigay nito na power bank na to. DCP 5 volts 1.5 amps. So hanggang dyan lang siya, pero try nating tanggalin na to para mabigay sa atin yung accurate, kasi baka kinukuha niya pa ito pa yung binabasa niya. So reset natin, tanggal ulit, reset natin para siya lang talaga nakakabit. Okay, check natin, detect. Yun, much better ngayon dahil malabo. Okay, mas maganda ngayon dahil lumabas na yung true rated na capacity na kayang ibigay nitong power bank na to. Yan, kita nyo, 5 volts 2.4 amps, DCP 5 volts 1.5 amps, 9 volts 12 volts. So yun yung mga specs na kayang ibigay nito. May QC 2.0 siya hanggang 12 volts, QC 3.0 hanggang 12.9 volts ang maximum. Meron din siyang VOOC warp 3.3 to 5.5 volts. So 25 watts. Bilisan na. Wala. So yung palang kanina, yung USB e-marker, yung may mga chip na USB cable, wala akong available ngayon dito. Wala tayo niyan. Meron akong naisip na isa pero hindi ko mahanap sa ngayon. So later na lang natin yang i-check. So yun. Okay. Check naman tayo ng ibang power bank. Check natin to. Actually, ito battery lang to. Pero 18650 battery to.
Pero pwede siyang gawing power bank. Okay. Check natin kung mabasa siya. Sa tingin ko, yan lang yung kaya niya. Okay. So, yan lang. So, overall, maganda yung unit na to. Maganda siya. Small, handy, tsaka very elegant yung casing niya. Tsaka kapaki-pakinabang. Marami pa itong option na hindi ko pa na-discover. Kung ano pa yung mga ibang kayang gawin niya. Pero napakarami itong wide yung application na pwedeng paggamitan natin ito. So, para sa akin yung unit, okay siya. Kapaki-pakinabang, magamit mo sa pang-araw-araw na mga gadgets natin na ginagamit. So, yan. Meron din ako ditong isa. Pero, mas nakakaangat ito. Dito mabasa mo lang yung voltage niya, amps, yung time. Nare-reset din yan. Yan. Pero dito, lahat kompleto na. May oscilloscope pa siya. Makikita mo yung frequency ng voltage na pumapasok o dumadaan dito. So, yun. Yun lang. So, yan. Kung gusto nyo itong i-download yung software niya, punta lang kayo sa finercy.com. Then, under that, punta kayo sa downloads. Sa downloads, merong software. Diyan mo makikita yung download sa Windows or Linux. Meron din siya dito sa Android. Yan. Kung sa Linux or dyan yung download option niya. Kung sa Android naman, dito naman yung sa app. So, i-download nyo na lang. Makikita nyo dito yung mga sa firmware niya. Meron na dyan, nandyan na yung pati mga manuals niya. Yan. Yung software na kung gusto mong i-update siya, nandyan na rin. I-unzip nyo na lang. So, yun lang. Thanks. Till next video ulit. At maraming salamat sa inyo. Bye!